Sa bawat yugto ng ating buhay, madalas tayong humahanap ng mga patakaran, gabay o pinakamahalagang bagay na dapat nating isabuhay. Sa gitna ng maraming utos, kaugalian at mga payong ating naririnig, minsan ay naguguluhan tayo kung alin ba ang dapat nating unahin, kung ano ba talaga ang kinalulugdan ng Diyos. Sa Ebanghelyo ating pinagninilayan ngayon, tinanong ng isang tagapagturo ng batas si Jesus, "Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan?" Ang sagot ni Jesus ay hindi lamang sumagot sa tanong na iyon. Ito ay nagbukas ng pinto upang maunawaan natin ang buong diwa ng pananampalataya, na ang lahat ng batas, serbisyo at paglilingkod ay nagmumula at umiikot sa pag-ibig. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 21, 2026. Atin pong pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakadakila at unang utos. Ang ikalawa na katulad nito ay, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito nakasandal ang buong kautusan at ang mga turo ng mga propeta. Madalas nating isipin na ang pananampalataya ay nakasalalay sa pagsunod sa maraming tuntunin, sa tamang paraan ng pagdarasal, sa pagdalo sa mga serbisyo o sa paggawa ng mga gawaing mabuti. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang lahat ng ito ay walang saysay kung walang pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang damdamin o salita. Ito ay ang pagbibigay sa Kanya ng ating buong pagkatao, ang ating mga pangarap, takot, tagumpay at kahinaan. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating puso, hindi na natin ito tinuturing na pabigat na sumunod sa Kanya, kundi isang masayang pagtugon sa pag-ibig na Kanyang unang binigay sa atin. Hindi rin mapaghiwalay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sinasabi ng kasulatan na hindi maaaring magmahal tayo sa Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa na ating makakasalamuha araw-araw. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang para sa mga taong malapit sa atin o sa mga nagmamahal sa atin. Ito ay pag-unawa sa nagkasala, pagtulong sa nangangailangan, pagpapatawad sa nakasakit at pagtrato sa bawat tao ng may dignidad at respeto, tulad ng pagtrato natin sa ating sarili. Minsan ay napapagod tayo o nagtatanong kung paano ito gagawin, lalo na kung mahirap ang sitwasyon o masakit ang nagawa ng iba sa atin. Ngunit ang pag-ibig na hinihingi ng Diyos ay hindi nagmumula lamang sa ating sariling lakas. Ito ay dumadaloy sa atin kapag tayo ay nakadikit sa Kanya. Ang bawat pagkakataong pinipili nating magmahal, kahit mahirap, ay pagpapatunay na ang Diyos ay nabubuhay sa ating puso. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, Amang mapagmahal, salamat po sa pagpapakita sa amin na ang pag-ibig ang pinakaugat at pinakadulo ng lahat ng iyong utos. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong inuuna namin ang mga tuntunin kaysa sa diwa nito o nagkukulang kami sa pagmamahal sa inyo at sa aming kapwa. Punuin niyo po ang aming puso ng inyong banal na espiritu upang magkaroon kami ng lakas na mahalin kayo ng buong pagkatao at mahalin ang aming kapwa gaya ng pagmamahal ninyo sa amin.
Gabayan niyo po kami na bawat gawa at salita namin ay maging salamin ng inyong wagas na pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen.